Hi guys! Welcome back to my channel. This is Madam Yali, ang inyong tambay na ina. Sa 2024 na naman, bagong taon, bagong video. So yearly na ako nakakapag-upload ng video, no? 2023, sobrang dami kong pinagdaanan ng 2023. Simula nag-end yung 2022, sobrang daming issues na kinaharap ang buhay ko. Sobrang ang hassle ng 23 para sa akin. So, ngayon, 2024, I'm hoping to have a fresh start again. And, ito yung discuss natin for today's video is about digital planning sa gamit ng digital planner, of course, kasi magbabalik loob ako sa pagjo-journal. And the reason why gusto kong bumalik sa pagjo-journal is kasi nga, mas naging okay yung buhay ko nung nagjo-journal pa ako. Bakit kamo? Di ba yung journaling kasi, it helps you be mindful of your actions. So, mas nagiging mindful kasi ako sa mga ginagawa ko. Kasi when I'm journaling dati, nagsusulat ako kung ano yung mga ginawa kong importante or can impact my life. Tapos, at the end of the day, pagka nakita ko kung ano yung nakakapag-reflect ako kung ano yung naging result ng araw ko. Kasi nga, halimbawa, may binili ako, ang dami kong binili sa isang araw. Tapos kinabukasan, wala akong pera. Minsan, kasi kung hindi natin to journal or hindi natin siya sinusulat sa diary or whatever, hindi tayo aware. Magugulat na tayo, ay shucks, wala na akong pera. Wala, kailangan ko na naman gumawa ng pera. Yung mga ganong bagay. So, yung pag-journal, nakakatulong siya sa atin na maging mindful. And at the same time, makaisip tayo ng mga action plans to make things better. Dahil sa last year, sobrang medyo parang depressed mode tayo that time. Hindi ko alam kung ano yung mga dapat kong gawin. Hindi ko alam yung mga gusto kong gawin at yung dapat kong gawin. Kasi nga, nawala ko dun sa part na napaka-mindful ko sa mga bagay-bagay. Kaya this year, gagamit ako ng digital planner para maging mindful lang ako ulit. At saka, hopefully, maging better yung result ng 2024 para sa akin. And, i-share ko sa inyo to kasi para makatulong din sa inyo in case na gusto nyo rin i-improve yung lifestyle ninyo, yung pagiging mindful din ninyo sa mga actions ninyo at saka sa pag-create ng action plans. So, bakit digital planner? Dati kasi, nagjo-journal ako, bumibili ako ng notebook sa National Bookstore, usually Victoria's Journal, o kaya yung Veco notes ang ginagamit ko. Tapos lagi akong bumibili ng ballpen. And madalas sa ballpen na binibili ko is mica or friction. Yung kasi yung ballpen na hindi nagdidilaw sa journal. Dati tinry ko yung mga murang-murang ballpen na ninilaw siya sa katagalan. And kaya naman Victoria's Journal din yung ginagamit ko kasi makapal yung paper niya, tumatagal. Ngayon, ang problema lang sa pag-journal sa paper notebook is mas mahal siya compared sa, syempre pag digital journaling tayo, magagawa natin to sa phone natin, sa laptop, or sa tablet. So, mas cost-effective siya. At the same time, walang punong masasayang. Minsan kasi, pag bumibili tayo ng journal, ang mahal ng journal na binibili natin, o kaya yung mga planner for 2024, madalas yan may mga box na. Ako, bumibili ako ng journal dati, yung blank lang na dotted paper. Kasi, more on daily logs kasi yung ginagawa ko dati. Tapos, pag planner naman ang binili ko, ang daming parts na nasasayang. Kasi dati, hindi naman ako marunong yung gumawa ng monthly plan, weekly plan, tas madalas may mga schedule pa na makikita doon. Hindi naman ako nag-schedule ng mga bagay-bagay. More on note-taking talaga ako sa mga nangyayari sa buhay ko at saka yung mga gusto kong gawin in the future. So, madalas nasasayang yung paper. Tapos, madalas din ang pangit ng sulat ko. So, kung bibili ako ng Victoria's Journal, nasa around 500, 300 to 500 yung mga ganong notebook, minsan nakakahinayang din pag gawing scratch. Tapos, ang daming erasures kasi mali-mali. Kasi sobrang tagal ko lang hindi nag-handwriting. Madalas, pag nagsusulat ako, parang liaising na yung sulat ko. Ang gulo-gulo na. Hindi na siya basta-basta mabasa. So, sayang yung paper, sayang yung pen. Kaya, ang
option ko ngayong taon na to is digital journal. So, yun nga, eco-friendly siya. Siyempre, wala nga masasayang na puno and magiging paperless yung environment mo. Wala kang masyadong kalat, wala kang pinipilas-pilas. Kaya mas maganda sana na mag-digital journal. So, anong kailangan natin or anong mga kailangan natin for digital planners or digital journaling? Well, any device will work. Pwede sa phone, pwede sa tablet, pwede sa laptop, or sa PC. Ngayon, itong digital planner na ipapakita ko sa inyo is specifically used sa mga writing tablets. Kagaya na itong gamit ko dito, ito ay Samsung Tab na Galaxy Tab S6 Lite. Siguro mga nasa 4 na taon na tong tablet na to. Sobrang luma na niya. Kasi ito pa yung mga times na online classes yung anak ko. And madami silang kailangan gawin na ipiprint out mo, tapos ipapascan mo, tapos isubmit mo. Mga ganon. So, minabuti kong bilan siya ng tablet. Kaso yung S Pen na original naputol na. So, bumili ako dati ng Digital Norris, yung manipis, naputol din. So, ngayon, ang gagamit ko na S Pen is Norris Digital Jumbo. Medyo may kamahalan nga lang to, pero ang ganda ng grip niya. Tapos may pambura siya. And gumagana tong pambura na to sa app na i-introduce ko sa inyo. By the way, yung mga links ng items na to, pwede nyo makita sa description. Makakatulong siya sa ating channel. Kasi guys, disable na yung aking AdSense sa sobrang tagal kong hindi nag-upload. So, malaking tulong kung gagamitin nyo yung mga links sa description, especially yung mga affiliate links natin. What else do we need? Okay? Note Shelf. So, ito is Android app, pero it's also available on iPad OS. So, yung mga naka-iPad dyan, yung mga yayamanin dyan, ang daming option ng apps na pwedeng gamitin. Ang pinakakilala is GoodNotes, pero kasi yung GoodNotes, subscription-based siya. I think annual siya. Nag-trial ako sa Android nung GoodNotes. Pero kasi, yung GoodNotes dito sa Android is Chrome-based app pa siya. So, meaning, para lang siyang para mo lang in-access siya sa browser, pero naka-full screen siya. Ang problema doon is medyo mabagal siya. May latency na nagaganap. At the same time, parang hindi gumagana yung mga hyperlinks dun sa PDF file na ginagamit ko as digital planner. So, it's a no for me. Pero kung naka-iOS ka, maganda yon. Pero nga, yun nga, subscription-based na siya. Dati ang alam ko, one-time purchase lang siya. Pero ngayon, hindi na. Note Shelf, meron siya sa Android, meron siya sa iPad OS, meron din siya sa PC. At mas mura siya. One-time purchase lang siya. Most of the time, ang inaano nila, ang sinasuggest nila, sorry, inuubo yung baby ko. Ang sinasuggest nila na app for Android devices is Penly. Actually, maganda yung Penly. It's more comparable dun sa GoodNote. Kasi meron siyang sticker functions. Pwede ka mag-upload ng stickers dun. Ang kaso, ang hindi ko nagustuhan doon is yung pambura nitong digital Norris is hindi gumagana. So, kailangan mong manually pundahan i-click yung eraser para mag-erase. Para sa akin, kaya nga ako bumili nito kasi para may pambura. So, yun nga, Note Shelf is the best app that you can use para dito sa digital planner na i-demo ko sa inyo. Tinry ko din siya sa Samsung Notes, pero yung Samsung Notes kasi, hindi ko alam, nagka-crash siya. Siguro sobrang laki ng file, hindi niya kaya i-handle, or hindi talaga siya akma for this type of situation na may maraming hyperlinks yung PDF file, or talagang sobrang bagal na lang niya kasi nga, sabi ko nga sa inyo, this is a 4-year-old device na. Almost 4-year-old na. Kaya, mabagal siya. Pero kung siguro meron kayong mga updated na Samsung tablet na mabilis, baka kaya niya. No need to buy. Kasi alam mo, sa totoo lang, maganda yung Samsung Notes. Kasi, ang gaganda ng mga pens niya doon. May mga functionalities na much better gamitin sa Samsung Notes kaysa dito. Pero yun nga, yung hindi siya nagwo-work properly. Ayun, kung wala ka man tablet na may writing capabilities, pwede mo pa rin gamitin tong PDF file na to sa mga
PC at saka sa phone. Ang hassle lang konti sa phone kasi nga, 'di ba, naka-ano siya eh. Makikita niyo, ayan, papakita ko lang saglit. Ayan oh, para siya talagang kita ba? Hindi siya kita. Pero magre-record tayo ng screen later. Yung ano niya, yung layout niya masyadong malapad. Although may portrait din ng mga planners, pero kasi nga, ang hassle kasi magte-text box ka. Tapos sa phone, medyo maliit yung screen. Pero kung sa PC nyo gagawin, maganda siya kasi yung text box, mas madali mong i-access sa PC. So, pwede ka mag-text box, mag-type-type na lang instead of handwriting. Pero kasi nga, yung feels ng pagsusulat talaga is napakaganda. Yun nga lang, napaka-limited lang talaga ng mga Android sa mga ganito. Most of the time, nasa Apple, nasa iPad yung mga magagandang apps na gamitin for digital planning. So, ayun, tingnan natin kung ano yung itsura ng Note Shelf app dito sa Samsung S6 Lite. I-screen record natin para makita nyo ng buong-buo. O, diba? So, ito na nga yung pinaka-screen, home screen. Pagka-open nyo ng Note Shelf app, ito kagad yung makikita ninyo. Makikita nyo lahat ng notebook na meron kayo. Tapos, makikita nyo itong 3 lines na to. Makikita nyo yung mga categories, yung mga folders ninyo, settings, tapos yung favorites, and yung templates. Dito ko unang nakakita ng digital planner. Kung bakit napapunta ako sa digital planner instead of buying nga ng paper planner or notebook. Kasi meron sila ditong pre-made na template na libre lang. Okay? So, ayan siya. Pero bumili ako ng disclaimer lang, bumili ako ng digital planner talaga sa Etsy. Kasi, ang problema ko dito is hindi clickable yung days sa yearly view. Tapos, yung daily view niya is ganito, schedule, goals, to do, at saka notes. Hindi ko siya trip gamitin. Papakita ko din sa inyo kung ano yung itsura niya in real life. So, yun yung portrait mode niya. Pag pumunta tayo dito, meron akong copy niyan. Ito siya. So, ayan. Pag kinlik mo yung calendar, supposed to be, dapat nakiklik yung dates. Pero hindi nakiklik yung dates dito. Pero pag nagpunta ka sa monthly view, meron siya ditong weekly. Ayan, makikita mo weekly, daily, at saka notes. So, makikita mo dito, yung notes page na yan, isang page lang siya. So, kung kailangan mo ng extra pages for notes, kailangan mo lang siyang i-duplicate. Diba? So, ganun lang siya ka-easy gamitin. Tapos, may mga tracker din siyang kasama. Kaso, mood tracker, tapos kung anong habits ang trip mo, hindi ko siya, hindi ko siya masyadong gagamitin, kaya, hindi ito yung ginamit ko. Pero at least, accessible siya. Kung makikita nyo, clickable siya. So, it's powered by hyperlinks. So, ayan, may mga week kang pwedeng puntahan. Pag bumalik ka dun sa date, pwede magpunta sa weekly view. Okay? Ganun yung kasama niya na free na planner. And maraming templates din dito na pwede mong gamitin for note-taking. So, for example, isa kang estudyante, diba? Meron din sila dito mga study planner. Pero ito, it's one-pager lang. Okay? Mga one page lang. Just in case, pwede mo siyang i-add sa library mo. Ayan. Para ma-reuse mo siya. So, halimbawa, nandun ka sa planner mo, tas gusto mo, ibang planner to. Itong planner na to, galing to sa Penly. So, sa Penly, meron din siyang free planner. Undated nga lang siya. Ang ganda sana, kaso wala siyang dates. So, mano-mano mo siyang lalagyan ng date. At least, okay sana siya. Kasi at least, diba, every year, hindi mo na kailangan bumili ng digital planner. Or, mag-antay ng free release. Kasi nga, ito, meron na silang template na lalagyan mo lang date, mano-mano. And functional din siya. So, sa Penly galing to, in-export ko lang. Ayan lang. Ang problema lang, hindi gumagana yung pambura doon. Ito pa yung isa sa planner na nakuha ko from Note Shelf. Pero kasi dito sa Android, hindi naman to available. Nakita ko lang siya sa iOS. Free din to. Ang cute niya actually. Ayan o.
January. Iba lang yung ano niya, iba lang yung style niya. More on graph and yan, may top 3 challenges and all the dates are ano din, clickable. So ang ganda kasi nga clickable na siya. Ang dali niya i-access. Ayan o, pupunta ka week 3. Pwede ka bumalik sa week 3 by clicking yung mga hyperlinks. Dapat gagawa sana ako ng sarili ko kasi nga ang dami kong tinry. Kung makikita ninyo, ang dami dyan. Ang dami kong tinry, pero hindi siya, hindi yun yung gusto ko. Pero yun nga, may nabili nga ako sa Etsy. Benta ko sa inyo to, 100, kung gusto yung copy. Chat nyo ako sa sa Snapchat, sa Instagram. Ayan, no. Ito, nakalagay dito yung outline ng vlog natin. Pero dito tayo mag-uumpisa. So, ito yung paid version na kinuha ko, So, ayan, kung makikita nyo, may index page siya. So, lahat ng makikita mo dito na words, clickable siya, and it goes to the page na kailangan mo. So, ayan, bawa time tracker. Itong mga itong mga to, more on templates lang siya. So, pwede mo siyang i-duplicate yung template. So, kagaya nga na sinabi ko, pag nag-duplicate ka, bawa, gusto mo ng step tracker for this month, 'di ba? Pupunta ka lang dyan, tapos i-duplicate mo. Nakita mo 940 pages. Ang hassle lang ng konti dito is kasi, gaya niyan, kailangan mong tandaan kung saan mo siya dapat i-drag papunta. Halimbawa, ito, i-duplicate mo, ilalang press mo lang siya, tapos duplicate. Tapos, kailangan mo siyang i-drag sa, hold and drag ha, hold and drag sa kung saan man siya dapat baging page. Tapos, meron siyang custom notebooks. Ito yung gusto ko dito, kasi may custom siya. Ayan. So, pag pinindot mo yung custom na yan, ganyan lang siya. Yan lang mga custom section. Kung makikita nyo, medyo may, delay ng konti. Hindi naman siya sobrang delay. It happens, kasi nga gaya nga nasabi ko, lumang tablet na to. So, ayan, ganyan siya. So, isang page lang siya kada section. Pero, ang ginawa ko, kagaya nito sa section 1, stickers, gumawa ko ng stickers na page. Kasi, dito sa note shelf, ito lang yung downside ng note shelf, guys. Wala siyang stickers na built-in, hindi kagaya ng GoodNotes. Actually, yung note shelf, they have updated na yung note shelf 3 sa iPad, tsaka sa mga iOS. Meron na siyang sticker functionality, kaso hindi pa siya available sa Android. And I'm hoping na, sana magkaroon sila ng note shelf 3 this year, para mayroon tayong sticker functionality. So, dito, gumawa ko ng sticker section. Kung mapapansin ninyo, pag in-slide ko siya pa kanan, hindi custom section yung lumalabas. Ang nangyari kasi is nag-duplicate ako ng blank page para makapaglagay pa ako ng stickers dito at maging usable siya. So, ayan. Ang paggamit ng sticker dito is using the lasso tool. Ayan o. Pag ginanyan mo, copy. Tapos, pupunta ka dun sa kung saang page ka maglalagay ng ng sticker. So, let's say, magagawa ko ng sticker for today's video, diba? Ang ginawa ko pala, para accessible siya, mas madaling i-access, is gumawa ko ng bookmarks for January lang. Okay? Kasi, alam naman, lagay ko ng bookmark bawat isang buwan. Wala na purpose yan. Ang hanash kasi dito, pagka pumunta ka sa January, makikita mo, meron pa siyang another index. So, may calendar, monthly review, blah, blah, blah. Ang ginagamit ko madalas is yung calendar, monthly view, yung monthly goals, habit tracker, tsaka vitamins and supplements. Kasi, nag-take ako ng mga vitamins at tsaka gamot. So, ayan, nilagay ko na lang siya dito as bookmark para isang pindutan lang. So, ayan, halimbawa, maglalagay ako dito ng, maglalagay ako dito ng sticker, yon. Diba, nag-lasso tool tayo. Close muna natin to. Nag-lasso tayo, diba? So, paste na lang natin siya. Asa na siya? Nandito yata sa kabila.
Lasso ulit, no? Yan. Uy. Padala ka dito. Yan. Tapos, pwede nyo na siyang i-resize kung gaano kalaki yung trip ninyo. Yun. Ganun yung paggamit ng stickers dito. So, pwede ka rin mag-bookmark na lang dito ng, halimbawa, stickers para hindi ka napupunta dun sa section 1. Hindi ka napupunta dito sa section 1 lagi para maghanap ng stickers. Pwedeng sa bookmarks na lang. Yun yung pinakamadali. Anyway, going back dun sa demo na itong page na to. Balikan natin na. Index. Ayan o, meron pa siyang other types of trackers. So, meron siyang mga ganyan-ganyan. Kung gusto yung tignan to lahat, pwede naman. Tignan natin lahat. Tapos may custom sections. Ayan, yung custom sections, pwede ko rin siyang i-click one by one. Tapos pag pumunta tayo sa goal, ayan. Pwede ka rin pumunta sa goal. Ayan. Goal 1. Ayan na, diba? Goal 1, 85 investment in 1 year. Wow, kala mo talaga. Talagang ano tayo ngayon, hectic tayo ngayong taon. So, mag-invest ako ng 2K a month. So, ayan, meron pa siyang goals planner. So, magiging accessible din siya dito sa tab na to. Ayan, kung makikita mo, pupunta siya dito. Tapos, pag kinlik mo yung goal 1, magpupunta siya sa details ng goal na yun. So, pwede ka maglagay dito ng action steps, yung mga what went well and what did not go well. O, diba? So, pwede mo i-summarize kung ano yung mga nagawa mong kagandahan sa goal na yun. So, ito, yan. Diba? Nagkaroon na tayo ng goal reveal dito. Tapos, ito yung projects. Pwede kang gumawa ng up to 12 projects nakalagay dito. So, clickable din siya, guys. Clickable siya. So, kung may project kayo, ayan. And you can go back. And if you want to go to project 8, yan. So, lahat siya clickable. So, nakakatuwa, diba? So, kanina, nakita niyo yung mga free na digital planners. More on days lang siya. Unlike sa mga paid na planners, sobrang dami niyang functionalities. Although, I admit naman, no, hindi ko lahat to magagamit. Pero kasi, meron din siyang undated copy. So, 2024 to, meron na siyang dates. Pero in the future, pwede ko siyang i-reuse ng paulit-ulit kasi nga meron siyang copy for walang date. So, pwede na lang din ako magmano-manong maglagay ng dates. If I need to. So, diba? Ang laking tipid. Kasi isang beses mo lang siyang bibilin. Tapos, hindi ka na kailangan bumili ng paulit-ulit pa. Oh, ayan, subscription tracker. Kung makikita ninyo, sandamakmak po yung subscription ko. Kailangan ko na po magbawas. At diba, yun yung kagandahan yan. Naglista ka ng subscriptions mo, tapos ma-realize mo, ay shucks, hindi ko na po kailangan ng Google Drive. Kasi may iCloud na ako. Kailangan ko na itong burahin. Tapos yung day 1 ko, yearly to. 5 years na ako nakasubscribe sa day 1. Tapos ang tagal ko na siyang hindi nagagamit. And ito, magdi-digital planner ako. So malamang ito, kakancel ko na. Ayun. Meron tayong, nagiging mindful tayo sa mga bagay-bagay. Dahil sa mga ganitong klaseng activity. Yung pag-journal. Digital planning. Diba? Actually, hindi ko lang pinagkaiba. Planner and journal. Basta, yun. More on journaling ang tawag ko sa ganito eh. So, ito, meron din siyang lifestyle, party planner, event checklist. So, for example, kailangan mo ng party planner for the month of, let's say, November. Pwede mo siyang i-copy. Pwede mo siya i-duplicate. Ganon. Long press. Ganyan. O, diba? Tapos, duplicate. Tapos, ililipat mo siya ngayon dun sa proper section na kailangan mo siya. Or, pwede ka na lang din mag-duplicate dito. Pag dinuplicate mo siya dito, hanapin mo na lang siya by swiping through the pages. Kasi kung makikita niya dito, ayan, pag in-swipe ko, event checklist na yung makikita ko. Pero kung 10 party yung kailangan ko, pag dinuplicate ko to, pwede ko na siyang, makakakita ko ng 10 party planning checklist, 'di ba? So ayun, for those who are fitness goals for this year, ayan, meron din silang step tracker,
Kung anik-anik. 30-day challenge. O, diba? Ano ba yung 30-day challenge? Ako hindi ko pa nakikita. So, ayan, may mga 30-day challenge pa nga. So, matatrack mo siya easily. Diba? And sa mga people, sa mga taong nagtatrack din ng meals, ayan, meron din silang kitchen inventory, blah, blah, blah. Ang dami. Pero, ayun na nga, dito, gamit na gamit sa akin. Yung vision board, hindi ako marunong gumawa nun. And at the same time, yung mga photos ko kasi is nasa iPhone. Hindi ko siya matransfer dito basta-basta sa Android. Wish ko lang, di ba, naka-iPad ako para easy lang. Pero hindi kasi. Wala tayong iPad. Ito, ninenok ko lang sa mga junakis ko kasi binabasag-basag na lang nila. Kaya, hindi ako makapag-vision board. Tapos, itong Wheel of Life balance, hindi ko talaga alam kung paano nag-work to. Pero dun sa mga taong mahilig sa mga ganyan, ayan, meron siya. Guys, binibenta ko to. 100 na lang. Chat nyo ako sa IG. Mieli __ lang. Nagtinda pa nga. Reseller na ako ng Etsy ngayon. Ganyan naman ginagawa ng mga... Sa Lazada kasi nasa 179 tong ganito. Tapos may shipping fee. Kahit digitally delivered lang, may shipping fee. Saan lang shipping fee? Saan ka na umorder? Ayan. So, wellness, ayan. May mga journal din. Dream journal, wheel of life balance, self-care routine, sugar tracker. So, kung kailangan nyo yung mga ganyang bagay, lahat siya meron dito. Ito, nakakatuwa din to kaso hindi ko pa siya alam gamitin. And, as much as possible, ang pag-journal ko is less friction siya sana. Kaya, ang ginagamit ko lang is yung daily logs. So, ito, bank accounts, credit card, blah, blah, blah. Ayan. So, kung gusto niyo makita yung daily view, ito, papakitaan ko ay ng sample ng daily view. Ito. So, i-click nyo lang yung day, diba? Ayan, may daily logs ako. Updated schedule of blah, 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 done groceries, camera, today's priorities, diba, bangga. Maraming klase ng daily page itong app na to. Kaya ito yung pinili ko. Kasi kagaya nga na sinabi ko kanina, I'm more into just plain dotted pages kaysa sa mga box. Pero, sa totoo lang, meron silang other version ng ganito. Hanapin natin na. So, ang ginamit ko dito is Daily 10. Ayan. May iba-ibang color din tong journal na to. So, ito, Daily 10 yung kinuha ko. Meron silang ganyan, oh. Makikita mo, pwede ka mag-schedule. Kaso kasi, hindi ako yung tao na nag-schedule ng araw. Siguro sa mga tao na kailangan ng scheduling, ito, perfect to para sa inyo. Ako kasi, ang trabaho ko lang talaga is trabaho, kain, tulog. Tapos, pagising ko, work, kain, tulog. Ganun. Yun yung pinaka-routine ko. So, hindi ako nag-schedule. Pero, may Eisenhower din dito. Eisenhower ba basa doon? Eisenhower. Basta yun, yung matrix na merong important and urgent, important and not urgent, blah, blah, blah. Meron din siyang ganun. So, mamimili ka kung ano yung trip mo. Tapos, if you're more into yung mga ganyan, may mga mood tracker na hina-highlight. Meron din. Daily 1, daily 2. Ayan. Maganda rin tong daily 9 kasi graph. Pero yun nga, gusto ko ng freedom sa daily pages. Kaya I went to daily 10. Ayun. Ngayon, yung sa weekly view naman niya, ito yung maganda sa kanya. Yung daily pages kasi, hindi niya pwedeng isama lahat ng daily pages kada isang araw, 10 version. Magdadami ng dadami yung pages nito. Kaya naintindihan ko kung bakit kailangan mamili bago i-download. Kasi sa weekly, meron siyang 4 na version. So, ito yung weekly. May scheduling din siya. Kung makikita niyo yung schedule niya, 6 to 10 p.m. 6 a.m. to 10 p.m. Ang schedule ko sa work, 3 p.m. to 2 a.m. So, hindi applicable talaga sa akin tong version 1. So, ito yung version 2. Ayan, ganyan siya. Masyadong maliit yung spaces. Version 3, ito siya. And version 4. So, I went to version 4.
Ayan. Kung makita niyo ang goal ko, straighten up your goals. Get back to journaling. Kailangan this week, ma-perfect ko yung pag-journal araw-araw. Kasi para, maging consistent ako ulit sa paggagawa ng ganito. So, day off ko ngayon. Today is January 6. Day off ko. Kaya, gumagawa ako ng video. Hindi ko alam kung kailan ko ito upload. Sana matapos ko yung pag-edit. Wala pa akong tulog, actually. Tapos, meron din siyang weekly review. O, diba? Ayan. Get back to good habits to recompose myself. Hindi ko alam kung tama yung English ko dyan. Basta may pa-English tayo, diba? Improve yung sleep. Kasi nga, syempre yung sleep nakaka-affect sa health ko. Madalas hindi ako nakakatulog na maayos. Kagaya nga ng sinabi ko, just now, hindi pa ako natutulog. Anyway. So, ayan. Continue the habit of journaling and mindfulness. So, hopefully, mabuild ko ulit yung habit na to. Tapos, kung gusto kong maging advanced, punta tayo sa calendar. I can go to week 2. Ayan, may mga links din dito. Ayan, week 2, week 3, week 4, week 5. So, ayan, diba? Ang dami kong bayarin. Shit! Pinakita pa yung bayarin, Baka, malay mo may mag-donate sa atin dyan. Anyway, sa January, monthly overview. Yan, improve stats. Complete 5 investments. Ito din yung bills to pay. Lahat siya nandito. Grabe. Sobrang kompleto niya. Monthly review. This month was. I can also reflect before end of the month or at the end of the month. Para maging maging aware tayo sa nangyari sa buong buwan. Di ba? Pwede ka mag-recap. Best moments. I'm grateful for mga gratitude journalists dyan. Accomplishment, difficulties and challenges, improvements to meet goals for next month. Di ba? Bongga. Sobrang helpful nito. Kung mapagtsatsagaan mo siya na gawin, tingin ko maganda siya para sa lahat. So, ayan, kung gusto mo mag-daily gratitude, meron din siya sa loob ng buwan na yan. Diba? Magandang exercise din yung gratitude journaling. Kaso, hindi lang talaga ako ganong klaseng tao. More on daily work or daily happenings. Ayan, 3 hours late at work, spent 500 on betting, pero nanalo ko 1K. 1.5, diba? Target. I'm so excited to finish work kasi, diba? Nagdoodle pa nga. Kasi, day off ko na the next day. Sayang, diba? Magiging aware ka. Diba? Naganapan ko ba yung priorities ko? Yes, because na-ekis ko siya, hindi lang ako nakanood. Alam mo yon. So, I hope you get the point na kung bakit ginagawa ko to or kung bakit ginagawa yung pag-journal. Ayan. Kagaya niya, di ba, naka-outline pa nga, kung ano yung mga dapat ko sabihin, pero hindi ko tinitignan kasi sinulat ko siya. Kung maalala ninyo, stop na natin yung recording. Kung maaalala ninyo, sa panahon na estudyante kayo, pagka photocopy lang, wala kayong matatandaan. Kahit anong basa nyo doon, hindi nyo siya basta-basta matatandaan. Pero kung sinulat mo yung lecture, matatandaan mo siya. Same thing sa pag-journal. Pagka nag-layout ka ng plano mo, tapos sinulat mo siya, handwritten, talagang tumatatak sa isip mo, mas naaalala mo siya, mas nare-reinforce mo. And kung mapapansin nyo dun sa journal na to, is medyo redundant siya. Pag pumunta ka sa weekly, sa daily, tsaka sa monthly, tapos may monthly review, monthly overview, tapos may goals, medyo redundant siya. And the thing is, maganda siya, tingin ko, kasi, halimbawa, susulat ko siya sa goals, tapos ilalagay ko siya sa monthly, tapos ilalagay ko din siya sa weekly. Parang mas nare-reinforce siya, mas lalo ko siyang natatandaan, mas lalo ko siyang namamanifest, mga ganon. So, most likely, ma-achieve ko yung goal ko kasi nga, lagi ko siyang nakikita, lagi ko siyang sinusulat. So, yun yung, isa sa mga magandang exercise na magagawa ninyo pag nag-digital journaling kayo. Pero, hindi ko sinabing kailangan yung bumili ng tablet na nagra-writing kay Merut. Kung meron kayong tablet,
Actually, may mga nagtitinda ng capacitive na pen. Ang problema ko lang sa ganun kasi is hindi siya palm rejection. So, minsan sumasama yung kamay. Pero, ayun nga, kung meron lang kayong existing na tablet, writing tablet, na hindi nyo naman masyadong nagagamit, or kung meron kayong mga may mga S-Pen yung phone ninyo, diba? Much better na i-exercise nyo yung journaling sa ganitong paraan. Kasi mas makakatipid kayo sa gastos yearly at saka pagpapalit ng pen. Lalo kung may estudyante kayo, usually, yung ballpen ko, laging nawawala kasi kinukuha ng mga bata. So, ang hassle, bili ako ng bili. Magkano yung mica? Wala na ako mabila ng mica dito. G-Tech na lang ang mabibili ko talaga dito. 75 ang isa. Tapos magugulat ako, wala na. O kaya nabali na ng mga bata. So, ayun, mas tipid pagka ganyan. Gaya ng sabi ko kanina, pwede nyo rin naman siyang gawin sa PC. Although, magta-text box kayo. Text box. Tapos, yung pag-highlight ninyo, pwede nyo naman gamitin sa mouse. So, ayun. Recap lang natin, no? Highlights, fun to use. O, diba? Kasi nga, ang dali niyang gamitin. By the way, may feature to na, i-change yung text to, yung handwriting, ipapalitan mo siya to text. Sobrang effective niya. Nababasa niya yung pangit kong sulat. Grabe. Oo. Maganda tong Note Shelf na to. Sana lang mag-release sila ng Note Shelf 3 sa Android. Hindi kasi siya masisync sa hindi siya masync sa Note Shelf 3 sa iOS. Sabi, actually nag-reach out ako sa customer service nila. Tinanong ko, paano i-sync yung devices? Sabi nila, hindi pa daw siya possible between cross-platform. Pero sa Android to Android, nagsisync siya through Google account. Pero yun nga, sa iOS, kailangan iCloud. And, syempre, pag iCloud to iCloud, dapat iPad gamit mo, tapos iPhone, para na masama ko sana yung mga pictures. Pero hindi, wala tayong iPad. Malay mo, baka naman, bilan niyo ako iPad, charot. Malay mo, pag nag-improve yung buhay ko this year, talagang na-achieve natin lahat ng goals natin for this year, siguro yun yung magiging reward ko para maibalik ko to sa kanila. Kasi talaga, hiniram pa rin to ng anak ko, yung bunso, kasi nanonood siya dito ng YouTube, naglalaro ng Roblox, ganun. Pero sabi ko nga, bawas-bawasan na nila yung screen time nila, so dito na lang ako mag-journal ka ako. Buti naman, pinagbigyan nila ako. Sobrang nakakaaliw niya, promise. Try ninyo kung meron kayong mga writing tablets. Actually, ang alam ko, yung Huawei at saka Redmi. Meron din silang writing tablets. At saka itong Samsung S6 Lite. Sa totoo lang magkano na lang to ngayon? Nasa 16 na lang ata to. Or baka wala ng 16. Kasi sobrang tagal na to. Binili ko to 21K pa to dati. 21 or 23. Ngayon, mababa na lang ang price nito. Tsaka ang ganda, tingnan mo. Kung gusto ko ilipat tong mga pinagsusulat ko or i-migrate yung task, di ba alam niyo yung mga bullet journaling techniques, Bujo, kung familiar kayo doon. Di ba may mga migrate. Hindi ka na mahirapan kasi pwede mo na siyang ilaso, tapos i-copy, tapos i-paste sa kung saang araw siya dapat gawin. So, ayun. Yun lang. Kung gusto nyo bilhin to, follow nyo ako sa IG, subscribe kayo dito. Bigyan ko kayong discount. O, diba? Mas mura sa akin, guys, sa bumili kayo sa Etsy. Char! Yan lang po for today's video. Thank you so much for watching. I hope you like it. And if you want more of this type of review or type of content, please let me know sa comment section para alam ko kung anong gagawin ko. Kasi sa totoo lang, matagal akong hindi nakakapag-create ng video kasi hindi ko alam talaga kung anong gagawin ko. Ano may bibideo ko? Parang ganun. Kasi buhay ko nga gaya ng sabi ko, wala mang interesting sa buhay ko. Tulog, kain, work. Yun lang. Pero mahilig kasi ako sa mga app reviews. Sa website ko, actually, ang dami kong app reviews doon. One of them yung day 1 nga. Diba, 5 years ko na nga siyang subscription. And meron din ako review nun sa website ko. Kung gusto nyo mabasa, meron din tayong link sa description. Ilalagay ko din. So, yun naman is simple journaling naman siya. Parang more on diary siya. Magta-type ka. Libre yun actually. Pero kasi kapag gusto mo ng maraming photos na ilagay,
Tapos maraming types of journal. Meron akong journal para sa mga bata. May mga journal. Alam mo, every year, nagno-notify siya kung ano yung entry ko for that day. Nandun minsan, mababasa ko, ay, shucks, ito yung unang beses na namalo ko ng bata. Nakalagay doon sa day 1. Kaya hindi ko siya ma-cancel. Pero pinag-isipan ko siyang i-cancel na this year. Sana kakayanin ko yung mawala yung subscription na yun. Hindi ko na kasi siya nagagamit. Hindi na ako nakakapag long form na ano. Kasi yun talaga long form yun. Pero meron kasi akong ginagamit na shortcuts sa iPhone. Na pag kinlik mo, tatanong nga, what are you grateful for today? Tapos, how are you feeling? Mga ganon. Tapos, pag sinagutan ko yun, parang may text box na nagpa-pop up. Tapos, pag sinagutan ko yun, napupunta sa day 1. Kaso, yun nga, tagal ko na siyang di nagamit. One day, maybe, magagawa ko ng video for that. Kasi, actually, maganda yun. Yung sinasabi ko na shortcuts. Dati, pinost ko siya sa IG. Ang dami nag-view nun sa IG. Ewan ko kung story lang ata yung post ko nun. Wala pa kasing reels dati. Parang, dinidemo ko yan. So, kung gusto niyo na mga ganong klaseng video, let me know. Let me know. Malay mo sipagin ako. Mag-create ako ng video na ganon. Diba? So, yun lang. Thank you so much for watching. Please like, share, and subscribe. Malay mo naman, ibalik na ni YouTube yung aking monetization. Ay, gabi. Ang hirap kumita ngayon. Yun lang, paalam. Happy New Year, everyone. Please, sana maging better ang 2024 ng lahat. Yun lang.